Karamihan may kaduwagan na nakatira sa kaloob-looban nila at kung hindi mo siya tatanggalin, siya mismo ang wawasak sa'yo. Ubusin niya ang lakas mo, tutuksuhin ka ng sarap, tatawa siya habang inuubos mo ang oras mo sa walang kwentang bagay. Hanggang isang araw, tatanda ka, tititig ka sa salamin at doon mo lang maiintindihan. Hindi mundo ang tumalo sa'yo, ikaw mismo kasi hinayaan mong manalo yung duwag sa loob mo. Huwag mong lokohin sarili mo. Hindi ito self-help, hindi ito level up. Ito ay gera. 10 utos, hindi pwedeng tawaran. Sundin mo at patay ang mahina. Balewalain mo at magdudusa ka. Unang utos, ayusin ang unang oras. Unang oras ng umaga, gera na agad yan. Pag natalo ka dito, wala ka ng laban buong araw. Pero karamihan, gumigising, dinadampot agad ang cellphone, nilulunok ang basura bago pa man magpasalamat sa Diyos na humihinga pa sila. Akala nila walang epekto, pero totoo, surrender na yon. Hindi na kailangan durugin ng kalaban ang lalaking kusa nang nagabot ng susi pagkagising pa lang. Pero iba ang mandirigma, pagbangon pa lang, matalim na. Hindi notifications ang inuuna, utos, hindi scroll, misyon. Inom ng tubig, gumalaw, huminga ng malalim, manalangin at isulat kung ano ang dapat durugin ngayong araw. Walang palutang-lutang, walang bahala na, lahat may direksyon, lahat may disiplina. Karamihan inuuna ang scroll, kaya mukha silang alipin buong araw. Pero ang warrior inuuna ang kaharian ng Diyos, kaya siya naglalakad bilang mananakop. Ayusin mo ang unang oras at magiging maayos ang buong araw mo. Pangalawang utos, tanggalin ang parasito. Hindi dahil kulang ka sa talento kaya ka mahina. Mahina ka kasi pinapakain mo ang mga parasito. Porn, walang tigil na scroll, junk food, chismis, katamaran. Iba-iba ang anyo pero iisang sakit. Karamihan, ayaw talaga ng kalayaan. Ang gusto lang nila, yakapin pa rin ang bisyo at tawagin itong balance. Pero ang bulok hindi pinapabayaan, hindi pinapabuti, pinuputol. Pumili ka ng isang habit na sumisipsip ng lakas mo at tanggalin mo. Hindi bukas, hindi next week. Ngayon, iyak yan, magwawala. Pero pag pinatuyuan mo ng matagal, mamamatay rin. Karamihan patuloy na nagpapakain sa mismong bagay na pumapatay sa kanila. Pero ang mandirigma alam, hindi binibigyan ng comfort ang laman. Dapat itong ipako at patayin. Ang parasito mamamatay o ikaw ang mamamatay. Pangatlong utos, palakasin ang katawan. Bago ka pa magsalita, ang katawan mo na ang sumisigaw kung mahina ka o hindi. Malambot, baliko, mabagal. Kita agad na talunan. Maraming lalaki nagyayabang na malakas ang isip, pero ang katawan nila, puro surrender. Sa tingin mo ba rerespetuhin ka ng babae mo kung hindi ka kayang panindigan ng katawan mo? Sa tingin mo ba magtitiwala ang anak mo na kaya mong ipagtanggol sila kung ni sarili mo hindi mo madala ng matatag? Ang mahinang katawan sermon ng kahinaan. Kahit saan ka pumunta, sinisigaw nito na sumuko ka na. Pero bawat push-up, sampal sa kamatayan. Bawat takbo, tawa sa pagkabulok. Hindi ito tungkol sa forma, tungkol ito sa survival. Ang mandirigma nagsasanay habang tahimik ang paligid para hindi siya mamatay pag dumating ang totoong giyera, darating ang laban at katawan mo sasama sa espiritu o ipagkakanulo ka. Kaya mag-push, mag-pull, tumakbo, mag-stretch. Lumaban hanggang masunog ang baga mo at tumibok ang puso mo na parang tambol ng digmaan. Dahil kung hindi mo kayang talunin ang sarili mong katamaran, paano mo ilalaban ang pamilya mo? Kung hindi mo kayang disiplinahin ang katawan mo, paano mo madidisiplina ang bahay mo? Karamihan hinahayaan mabulok ang templo nila at pati pamilya nila lumaki sa guho. Pero ang mandirigma hinuhubog ang katawan bilang kuta, matatag, matalim, hindi matitinag. Pangapat na utos, patayin ang lason. Alam mo ba kung bakit ang daming lalaki ngayon laging balisa, lutang, walang kapangyarihan? Kasi pinupuno nila tenga nila ng lason.
Balitang gawa para takutin ka, feeds na dinisenyo para i-addict ka, mga boses ng hangal na walang silbi kundi chismis. At ang mahina, iniinom lahat yon, nagre-refresh, hinahabol, nilulunod ang kaluluwa sa tira-tirang dumi. Tapos magtatanong sila kung bakit hindi makafocus, bakit hindi makapanalangin, bakit parang torture ang katahimikan. Ang mandirigma hindi umiinom ng lason, hindi niya inuubos ang tenga niya sa boses ng mga duwag, at kung hindi ka pinapatalas ng isang boses, pinuputol yon parang bulok na karne. Ang pananampalataya lumalakas sa pakikinig, pero karamihan pinupuno ng kasinungalingan ang tenga nila, kaya hindi tumitibay ang faith nila. Hindi mo maririnig ang Diyos kung puno ng basura ang utak mo. Hindi ka makakalakad ng may tapang kung kaluluwa mo pinapakain ng takot. Karamihan nilulunod ang sarili nila sa ingay, pero ang warrior buhay sa katahimikan. Dahil sa katahimikan, doon niya naririnig ang utos ng kanyang commander. Panglimang utos, magplano parang general. Maraming lalaki palutang-lutang lang, gising tapos tatanungin nila, anong gagawin ko ngayon? Yan daw ang freedom. Hindi, katangahan yan. Kung hindi ikaw ang nagmamando ng araw mo, kahit ano na lang ang magmamando sa'yo, at kung ano-ano na lang ang boss mo, talo ka na. Ang general hindi nananalo dahil swerte. Binabasa niya ang mapa, nilalatag ang laban. Bago pa magsimula, alam na niya kung paano matatapos. Ang mahina, ginagabis sa laro, jackal, porn, Netflix. Ang mandirigma iba, bago matulog, isinusulat niya ang misyon para bukas. Isang target na dudurugin, isang kahinaan na papatayin, isang lupa na sasakupin. Karamihan gumagapang na parang bulate, walang direksyon, pinapasapasahan ng buhay. Pero ang mandirigma na may plano, kumikilos parang general, kalmado, matalim at walang humpay. Pang-anim na utos, huwag matakot sa hirap. Ang comfort hindi ka sinasaksak ng diretsyo, unti-unti ka nitong binubulok parang kalawang na dahan-dahang kinakain ng bakal. Akala mo okay ka, hanggang isang araw bibigay ka sa bigat at mababasag ka na lang bigla. Maraming lalaki adik sa comfort, tawag nila peace, tawag nila security. Pero totoo, kulungan yon na may unan, at habang komportable ka, ginagawa kang mahina. Bawat madali mong piliin, mas lumalambot ka. Bawat hirap na pinili mo, mas tumitibay ka. Tingnan mo sa paligid, yung lalaking laging iwas sa hirap. Yan yung lalaking walang silbi pag may bigat na kailangan buhatin. Babae niya nawawala respeto, anak niya lumalaki takot kasi alam nilang si tatay hindi kayang tumayo sa gitna ng gulo. Yan ang presyo ng comfort. Hindi lang ikaw ang pinapatay, pati pamilya mo nadadamay. Pati dugo ng lahi mo nabubulok. Pero ang mandirigma hindi nag-aantay ng hirap, hinahabol at inaayos niya, gumigising kahit ayaw ng katawan. Hinaharap yung laban na lagi niyang tinatakasan, nagsasabi ng totoo kahit mas ligtas tumahimik, nilalagay sarili sa apoy at natutong manatili sa init. Ang mahina tumatakbo sa pressure, kaya marupok sila habang buhay. Pero ang warrior, niyayakap ang pressure kaya nagiging matatag. Pangpitong utos, lengguwahe ng panalo. Karamihan talo na bago pa magsimula ang laban, hindi dahil sa kamao, kundi dahil sa bibig nila. Subukan ko, baka sakali, sana. Hindi yan lengguwahe ng mandirigma, lengguwahe yan ng talunan. Bawat mahinang salita, tali sa leeg mo, at kung ano lumalabas sa bibig mo, sinusunod ng espiritu mo. Tingnan mo sa paligid, araw-araw sinasumpa ng lalaki ang sarili nila. Mahirap ako, malas ako, hindi na ako magbabago. At tignan mo, nanatili silang mahirap, nanatili silang stuck, nanatili silang tanga. Pero ang mandirigma hindi ganyan magsalita, hindi nagmamakaawa, hindi nagbubuntong hininga, hindi nagwi-wish. Nagsasalita siya na parang tapos na parang sigurado. Dahil ang pananampalataya niya hindi nakabase sa swerte, nakabase sa Diyos, sa tumawag sa Kanya, sa nagtatapos ng sinimulan niya. Hindi ito kayabangan, hindi ito ego,
Pananampalataya ito, faith na gumagalaw ng bundok, faith na nananalo bago pa man sumiklab ang unang suntok. Karamihan nagsasalita ng kamatayan at doon sila nabubuhay. Pero ang mandirigma nagsasalita ng panalo at nilalakad niya yon. Pangwalong utos, ayusin ang itsura. Maraming lalaki talo na bago pa magsimula ang araw, gusot ang damit, maruming sapatos, kuba ang likod. Mukha silang binugbog agad bago pa magsimula ang laban. At kapag tinawag mo sila, sagot nila, hindi mahalaga ang porma, nasa kalooban. Mali, may epekto yon kasi ang panlabas sa lamin ng panloob. Ang mandirigma iba, malinis, handa, tindig matatag. Hindi para magpahanga, kundi para ipakita na handa siyang lumaban. Karamihan, kinukintab ang sapatos pero pinababayaan ang kaluluwa kaya kinakaladkad sila ng tukso. Pero ang warrior, buo ang kaayusan, loob at labas. Kahit walang sinasabi, presensya pa lang niya nagsasalita. Pangsyam na utos, tuparin ang sinabi. Hindi dahil wala kang talento kaya ka mahina. Mahina ka kasi niloloko mo ang sarili mo. Nag-set ka ng alarm, hindi ka gumising, nangako ka, hindi mo tinupad. Araw-araw, ikaw mismo ang scammer ng sarili mo. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit sira na kumpiyansa mo. Kung sarili mong salita hindi mo mapagkatiwalaan, bakit may ibang magtitiwala sa'yo? Ang mandirigma hindi tumatakbo sa feelings, tumatakbo siya sa desisyon. Pag sinabi niya, gagawin niya. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit may kapalit. Karamihan, basag na agad pangako nila sa unang araw pa lang, kaya hanggang ngayon talunan pa rin sila. Pero ang mandirigma, nagtutumpok ng araw parang ladrilyo. Isang araw nagiging 3, 3 nagiging 7, 7 nagiging 30. Bawat araw na pinanghahawakan niya, pader ng kaluluwa ang binubuo niya. Habang yung mahina, bawat pangakong napako binibigay nila sa kalaban parang martilyo na pampukpok sa kanila mismo. Pero ang mandirigma, tuloy-tuloy lang hanggang wala nang makayanig sa kanya. Pang-10 utos, tapusin ang araw na may kaayusan. Karamihan ng lalaki tinatapos ang gabi parang talunan. Scroll ng scroll, kain ng kain, tapos bagsak sa kama na walang pasasalamat, walang direksyon. Akala nila pahinga yon, pero totoo, tinapos nila ang araw na talo, kaya paggising kinabukasan, dehado na agad. Ang mandirigma iba, pinapatay niya ang ingay, sinusuri ang laban, saan siya panalo, saan siya sugatan, ano ang kailangan bukas, inaayos ang gamit, nilalatag ang plano, nagpapasalamat bago pumikit. Isipin mo, isang lalaki nakadikit sa cellphone hanggang himatayin sa antok, isa naman, tinatapos ang gabi parang sundalo na sinasara ang kampo, ayos lahat, malinaw isip, matatag ang loob. Sino sa tingin mo ang babangon bukas na handa sa giyera? Karamihan tinatapos ang gabi na magulo, kaya magulo rin ang buhay nila. Pero ang mandirigma, tinatapos ang araw na may kaayusan, kaya paggising niya, naglalagablab ulit. Karamihan makakarinig nito at wala pa ring gagawin. Magsasang-ayon, sasabihin na magbabago na. Pero bukas, babalik din sa parehong basura, scroll, jakol, kain parang baboy, magdadasal lang kapag sobrang sakit na ng buhay. Tapos magtataka kung bakit maliit pa rin ang mundo nila. Bakit patay ang kaluluwa nila? Bakit walang respeto ang pamilya nila? Yung duwag sa loob mo, hindi nakikipag-usap, hindi siya naghihintay, hindi siya inner child. Parasito siya na pinatalas ang kutsilyo habang nagpapalusot ka pa ng balang araw. Bawat palusot tali sa leg mo. Bawat kompromiso, lupa sa libingan mo. Kung mabubuhay ang mahina, ikaw ang mamamatay. Kaya tigil na sa ilusyon na okay ka lang. Araw-araw pumipili ka, disiplina o bulok. Pagsunod o bagsak, lubugin mo ang kaduwagan. Ngayon, walang awa, walang matitira. Dahil hindi maghihintay ang susunod na araw para sa'yo. At hindi rin hihintayin ng mandirigmang nilikha ng Diyos para sa'yo. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to.
Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.